Isang mapagpalang araw po sa ating lahat or blessed morning sa ating lahat. Today is Sunday. Ayan, medyo maaga po tayong makakagawa na ating devotion with you because by God's grace, habang tayo ay naghihintay na ating mga kasama mga churchmate, ay nakakagawa tayo ng devotion. So, meron tayong maagang time. So, why not na gawin na natin ng maaga ang ating devotion para naman sa gayon ay tayo ay mas lalong higit na may energy pa, hindi kagaya pag lagi-lagi nasa kwarto at naghihikap na o inaantok. So, bago po tayo dumako sa ating sharing and devotion video, let us all start it into prayer. Ang namin Diyos na makapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa araw at oras na ito, Panginoon, lalong higit sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. Salamat po sa maaliwalas na panahon, Panginoon, na ipinagkaloob niyo upang kami ay magkaroon ng oras para magbulay-bulay ng inyong salita, Panginoon. Dalangin namin na kayo ang siyang laging pumatnubay sa aming gagawin ito, Panginoon, and let your glory alone be magnified in what we are doing, Panginoon. Salamat po sa promotion, provision, protection, Panginoon, sa godly wisdom, Panginoon, na ipinagkakaloob sa amin at pag-iingat sa bawat mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Dalangin po namin na kayo ang may kakayang magpabago at humipo sa puso ng bawat makakarinig o makakabasa at makakapanood nito, Panginoon. At tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na mabuksan ang kaisipan, Panginoon, lalong higit ang espiritual at mapatibay ang aming pananampalataya o relasyon sa inyo, Panginoon. At habang buhay at walang sawa po kaming magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil kung hindi dahil sa Kanya ay wala pong gospel, wala pong ebanghelyo, wala pong good news na maaari namin ipakilala, i-explain, Panginoon, sa bawat mga tao nang sa gayon, Panginoon, ay magkaroon ng magandang direksyon ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Dahil din po, salamat sa banal na Espiritu o Holy Spirit, Panginoon, na siyang nag-iingat sa amin, Panginoon, upang ang aming sasabihin, gagawin, Panginoon, at i-action towards our neighbor or sa aming kapwa, Panginoon, ay tanging nakalulugod lamang sa inyo, Panginoon. May your name be glorified, Panginoon, sa gagawin namin ito, Panginoon, and let the glory of you shine into this devotion, Panginoon. Ikaw mataas at mapapurihan, this we pray na Father Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito po tayo sa Lucas 23:23 and sakto today is November 23. Ayan, birthday nga pala ng ating pamangkin na si Jen Elisha Mangkin. Ayan. And may ka-birthday din siya ang ating kaibigan na sa YouTube na si Joey Rocamora. Ayan. So, happy birthday sa inyong lahat. And may the Lord bless you with many more birthdays to come. Good health, long life, and more blessings. Ayan. Hindi nag-uumapaw ng mga blessings ni Lord. So, basahin na po natin sa Lucas 23:23. Ngunit lalo nilang ipinagsigawan na si Jesus ang dapat ipako sa krus, na naig ang kanilang sigaw. Message, pero ang mga tao daw ay mas lalong nagsigawan na ang Panginoong Yesus ang dapat ipako sa krus, at mas nanaig daw ang sigaw ng mga tao. Application, sa ating puso at isip ay mayroon ding sumisigaw. Sa pang-araw-araw na sitwasyon o kinakaharap, paiiralin mo ba ang sigaw ng kalaban at magagalit ka, maiinis o malulungkot? O mas paiiralin mo ang sigaw ng Diyos at banal na Espiritu na magmahal ka, magpatawad, pumayapa at magtiwala sa magagawa ng Diyos? Laging mayroong dalawang sigaw na pinaglalabanan natin, at kung sino ang magwagi ang siyang mananaig. Nawa ay piliin natin lagi ang sigaw at panawagan ng Diyos at banal na Espiritu, dahil ang pagsunod at pananaig nito ay magdudulot ng mabuti sa iyo at sa iyong kapwa. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, diba? So, yun na nga. Sa buhay natin, diba, kaya nga tayo ay merong isip at meron din tayong puso o damdamin, diba? Na mostly sa bawat araw ng buhay natin, diba? Pagkagising pa lang natin, it's actually a big challenge na eh. Kumbaga, masasabi mo na, sino ba ang mananaig? Yun bang sigaw ng katamaran, diba? Dahil kung halimbawa meron kang mga dapat gawin para sa mga estudyante, kailangan mag-aral, sa mga kailangan magtrabaho, kailangan kumilos para magtrabaho, diba? So, ano ang sigaw na pinapakinggan natin, diba? So, dito, ayan, dahil 3 times nga, alam natin, 3 times na nakiusap
at sinabihan ni Pilato ang mga tao na wala namang kasalanan si Jesus. Bakit natin siya o bakit niyo siya gustong maparusahan na ipako sa krus? Hindi naman siya talaga karapat-dapat na ipako sa krus dahil wala siyang major offense na ginawa. Kumbaga wala siyang kasalanan, di ba? Wala nang nakikita si Pilato at kahit sinong litis sa kanya, di ba? But, ayan, sabi nga, ang tao, hindi natin alam, malamang may nag-impluwensya sa kanila or malamang nakisama sila sa sinabi ng kanilang mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, at lahat ng pwedeng may deep influence sa kanila. Kumbaga, pag sinabihan na, oh, ito, isigaw mo, ipako sa krus si Jesus. So, sumunod lang sila, di ba? So, ganun din sa buhay natin, kapag ang sinunod mo ay ang sigaw ng kalaban o ni Satanas o ng demonyo, alam naman natin that the enemy comes to steal, kill, and destroy, di ba? Pero ang ating Panginoong Hesus ay dumating dito sa mundo para tayo ay iligtas at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan at kasiyasiya. And ayun, kung ang mas pinili mo ay ang kalaban, which is ang sigaw ng kalaban sa iyong kaisipan, di ba? Kaya mostly may mga illustration na there is a devil, there is an angel, di ba? Na syempre alam natin ang angel representation ng about God, about holiness, at ang devil or ang demonyo ay representasyon naman ng ating kalaban. So, sa paggising mo pa lang sa umaga, may sasabihin sa iyo agad ang kalaban or demonyo. This is only a illustration. Sabihin, huwag ka nang bumangon, kumbaga matulog ka na lang, tamarin ka na, mag-cellphone ka na lang, o kaya tawag dito, kumain ka na lang ng kumain. Yung nakakatamad kasi itong araw na to, huwag kang gumawa ng kahit ano. Tapos, eto naman yung sa angel or sa ating Panginoon na sasabihin sa iyo na, Sunday ngayon, mas piliin mo na magsimba, piliin mo na i-glorify si Lord, piliin mo na kumilos, magtrabaho, gumawa, mag-almusal ka, maligo ka, maglinis ka ng katawan mo, and ready yourself para sa mga great revelation na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. At syempre, nasa sa iyo ang decision making. What will you choose to the two sigaw na naririnig mo? At kung ang pinairal mo, congratulations, ay ang sa ating Panginoon at pinili mo na kumilos, maging masipag, at umattend ng gawain ng ating Panginoon kaysa sa tawag ng kalaban na ikaw ay tamarin at wala na lang gawin, kumbaga magpa-petiks-petiks na lang sa buhay, ay congratulations kapatid, dahil you make a best choice in your life. Diba? Dahil sabi nga, kapag sa mga sigaw na to, mas pinili mo yung kalooban ng ating Panginoon o ng banal na espiritu, it will bring you much more blessings in life. Ayan, hindi natin maipaliwanag kung bakit ganun na kapag ka ang ginagawa mo ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos at mostly kabutihan, ay kabutihan din ang bumabalik sa iyo, di ba? Minsan may mga challenges man sa buhay natin na maaari nating pagdaanan being part of fall short ng tao sa Panginoon. At yan nga, may mga nangyayari din ng mga natural calamity sa ating buhay. Pero, kapag once na ito ay napagtagumpayan mo, one step at a time, di ba? Yung sa inaraw-araw lang na, Lord, kahit puno ng pagsubok ang araw na to, pero thanks God, umabot ang gabi, I'm still alive, I'm still breathing, ayan, I have a good health, diba, may trabaho ako, may negosyo, nakapag-aral, diba, and mapapa-thank you Lord ka na lang kasi nga, the Lord is with you even right before na ikaw ay gumising, diba, sinamahan ka niya, ginaid ka niya for the whole day na kung ano yung mga dapat mong gawin, diba, and sabi nga ang pagsunod natin sa at pagpili natin sa sigaw ng banal na espiritu at ng Diyos ay magdudulot sa atin ng mga mabubuting bagay. Ayan, sabi nga ang every good and perfect gift is from the Lord. So tayo ay pasalamat sa Diyos dahil ayan, tayo ay may kalakasan, may buhay at hininga. And I thank God because bonus na lang ni God na ipinagkaloob sa akin ng mga anak ko na nag-aaral ng mabuti, and masasabi natin na worth it ang sacrifices natin na mapalayo man tayo sa kanila, pero they are doing their best, especially in their study. And ayan, bilang tayo magulang na malayo, still ang communication and ini-engage natin sila sa mga gawain ng Panginoon. Sa Pilipinas, ayan ang pagsisimba, ang pag-attend ng mga Bible study or mga iba pang mga gawain para sa simbahan. Dahil
Sabi nga, you train up a child in the way they should go because when they grow up, they will not depart from it. So, babaunin nila yan at maaari nilang ipamana sa kanilang mga magiging anak o mga magiging apo. Basta tayo, ang ating role as a parents is to provide and hindi lamang ng financial na mga pangailangan but even emotional, psychological, and then spiritual na paglago ng ating mga anak. And as we know, na ang ginagawa natin for the Lord will never be in vain. So, nawa po ay meron kayo natutunan sa ating maiksing share ng devotion video. And let us all end up into closing prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyong mayamang salita, Panginoon. Tunay nga na mas dapat na pairalin namin, Panginoon, ang sigaw ng banal na Espiritu at ninyo, Panginoon, dahil ito ang magdudulot sa amin, Panginoon, ng kaginhawaan, ng kapayapaan, ng kaayusan, Panginoon, at mabuting pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ang sino mang mga dumadanas na mga pinansyal na problema, Panginoon, it will be resolved, Panginoon, because you are the God who provide, Panginoon. Anumang losses, Panginoon, na nawala sa bawat isa, Panginoon, na mga pinansyal, Panginoon, sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, at may mga nanloko man sa kanila, nangutang na hindi nagbayad, Panginoon, o ng scam, Panginoon, ay kayang-kaya niyo po itong i-return 100-folds of blessings, Panginoon. Kayo din po, Panginoon. I pray, Lord God, para sa lahat ng may mga sakit at karamdaman, Panginoon, that you are the God who heals, Panginoon, and by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are totally healed, Panginoon. At kung ang magiging solusyon man po, Panginoon, ng sakit at karamdaman na physical, emotional, spiritual o psychological, Panginoon, ay ang ito ay mamahinga, Panginoon, sa inyong kaharian, Panginoon, eternally, Panginoon, ay nawa you give comfort, Panginoon, sa mga maiiwan nila dito sa mundo, Panginoon, and they know and rest assured, Panginoon, that the soul and the spirit of their loved ones is resting in your kingdom, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, I pray, Lord God, para sa lahat ng mga pastors, priests, evangelists, prophets, mga workers, mga members, Panginoon, at mga missionaries, Panginoon, na kayo, Lord God, ang siya magpo-provide, gagabay, magpa-protection sa mga mahal nila sa buhay sa kanila, Panginoon, upang hindi sila mapahamak, Panginoon. Ganyan din sa mga OFW, Panginoon, na ginagamit mo sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, upang maabot ang lahat ng mga tao, Panginoon, hanggang kahit sa iba't ibang mga planeta pa, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng mga bansa, Panginoon, ay we pray, Lord God, na wag nang mag-away-away. There will be no more war, Panginoon, because there will be peace, understanding, and unity to everyone, Panginoon. We pray, Lord God, for our country, the Philippines, Panginoon, na sinasabing ito ay the only Christian nation, Panginoon, na anuman ang mga eskandalo, Panginoon, mga corruption, Panginoon, at paghihirap na naranasan, Panginoon, ay magkakaroon ng economic growth sa aming bansa, Panginoon. Ang leader mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa, Panginoon, ay magiging God-fearing, Panginoon, at magkakaroon ng mga Bible study at evangelization, Panginoon, sa lahat ng mga sangay ng gobyerno, Panginoon, that they will live, Panginoon, according to your will, Panginoon, at mas paiiralin ng bawat isa, Panginoon, ang sigaw ninyo at ang sigaw ng banal na Espiritu, Panginoon. Hindi nila hahayaan, Panginoon, na mag-prosper at manaig, Panginoon, ang tawag o sigaw ng kalaban, Panginoon, that we rebuke all the works of evil, Panginoon, at alam namin na dadamihin mo pa, Panginoon, ang mga nananalig at sumasampalataya sa inyo, Panginoon, magmula sa bawat mga pamilya, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon, na paraan, Panginoon, upang kami ay may swelduhin at makapag-provide para sa pangangailangan ng aming pamilya. Bless our employer, Panginoon, in all aspects of their life, in business, in work, Panginoon, ang mga anak nila, Panginoon, in their school, Panginoon. Give them good health, Panginoon, harmonious relationships sa bawat isa sa amin, Panginoon, at much more blessings ang ibuhos niyo sa kanila, Panginoon. Thank you, Lord, for the life of them, Panginoon, at sa bansang ito, Panginoon.
Ganyan din, Panginoon, pray for your chosen nation, Panginoon, ang Israel, Panginoon, na sinabi nyo nga, sino mang magpala sa Israel, Panginoon, ay inyo din pagpapalain, Panginoon. Alam po namin na hindi mananaig at magwawagi ang mga gawa ng kaaway, Panginoon, na nais sirain, nais puksain ang bawat bansa, Panginoon, but we will be all united in love in you, Panginoon. At mas lalong higit pa na dadami, Panginoon, ang sumasampalataya sa inyo, Panginoon, at nagtitiwala sa inyo, at magkakaroon ng matibay na relasyon, Panginoon, dahil sa paggamit nyo ng iba't ibang tao sa iba't ibang mga lugar at bansa, Panginoon. May your name be glorified, Panginoon, at anuman po mga prayer, Panginoon, na hindi namin na i-include dito, Panginoon, ay alam namin sinagot nyo na at ipinagkaloob nyo na, Panginoon. We honor you, we glorify you, and we love you, Lord. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Bye pa sa ating lahat, and God bless.